Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, still nasa rap lines pa rin tayo and still request to ng walang ibang JM Domingo 57. Ang nag-iisang JM Domingo 57 na grabe alam mo yun, grabe siya mag-comment ng request niya. So shoutout sa'yo tol, ang dami nito kaya iniisa-isa ko yung mga request mo. Pero tol, salamat kasi binigyan mo ako ng mga battles na hindi ko pa napapanood at binigyan mo rin ako ng chance na ma-review. Okay, so big shoutout sa'yo, JM Domingo 57. And ayun, another request of yours, it's Kayaro vs Mirage. Ngayon ko na lang ulit ma-review si Mirage after niyang matalo kay Shaboy. So syempre nauna ata tong battle na to. Kailan ba to? 4 months ago? Kailan ba yung Ahon Day 3? Kailan ba yun? So, I don't know kung ano yung nauna. Kung yung laban ba ni Shaboy or itong Kayaro vs Mirage. So, I don't know. Pero, isa lang yung nasisigurado ko na ito ulit, after niyang laban niya kay Shaboy na na-review ko, ngayon ko na lang ulit ma-review si Mirage. Okay? Game Kayaro vs Mirage, first time ko mapapanood si Kayaro, kaya di na ako magbibigay ng statements or predictions sa battle, insights. So game Kayaro vs Mirage. Shoutout ulit JM Domingo 57 tol, thank you. Game. Pahinga natin. Kinangwagan ako Nangyay ng venue Ito naman Ito 6 minutes lang dito Yo! So, kala nyo body pag nakakit May bago na akong intro. Yo, mga tropa, ano ito? Hello. Putang ina nyo. Sama pa Gago. Ikaw yung lumabas nung si Pitrong nagpatik. Hindi mo lang malala yun, bata ka pa kasi. Kaya Mirage versus walang may pake! Champion ng pedestal versus Pitrong paglaki! Bihira lang ako dito tapos yung tagpo ganito. Kabago-bago tapos Mirage kagad, puta palto. Yung tagpo parang ganito, pulubi ka tapos Pasko. Ayoko sana bumati dito, meron pa akong tampo! Kung i-battle ko dito, 1 taon, bago na-upload! Kaya maswerte ka, makakatikim ka ng underground version ni Mirage. Mga demonyo lang nakakakuha nito. Parang insertion sa Pinas. Ibigyan kita ng lesson na di mo maki-question kahit anong effort mo sa rebag, makati pa sa hitad. Ikaw yung banil na malalim na sa ilalim pa ng libag. Sumabit kay Pitro ngayon Sumabit kay Pitro ngayon piling sikat, nakikilipad. Lakas pa ng kapit na parang dilag, pag kinikiliti yung bilat. Gusto magpapasok, tapos dapat sa'yo security guard. Mga nga pa lang to dito kahit di na Mirage. Kahit sino sa flip top, di pa rin match. Tamod ka ni Pitrom na di ma-relax. Picture ni Pitrom na di pa enhance. Sa lupit mo mga gaya, hindi mo na kayang ibalik sa start. Yung sarili mo wala na, di mo na maligtas. Sinakop na ni Pitrom, wala na rin chance. Deliver baguhin o kahit retouch. Parang si Saintice, yung dating si Rax. Hanggang ngayon, ayaw pa rin mag-relapse. Kahit ibahin mo pa delivery, wala nang effect.
Para magura yung Vitrum sa'yo, dapat hard reset o kaya start select. Ginusto mo yan din accident. Piling pogi na walang axe effect. Sabi na nila, ikaw daw yung Vitrum na may asthma ni Hex. tapos kung pugi sa sarili, kadiri to, sumobra ka na sa confidence. Hindi ka ba nalilito? Pag nagsusulat ka daw, ina-apira mo sarili mo. Kupal na kupal eh, no? Parang politiko. Pero, nasa pagkukupal ka pa lang. Si Kiluwag, hindi na tumitino. Nasa punto ka pa ng buhay mo na di ka pa nahihiya mangopya. Marami ka pang linyang katawanan nila kahit sa ipapagaling obra. Okay lang manggaya. Kung mapangit lang pag sobra. Iba pa rin yung adventure pag sarili mong istorya. Kaya Yes. yung mundo natin malayo pa agwat. Andun ka pa sa Neptune. Porkit yung Keyaro healer, kala mo pita ka na sa adventure. Gusto mo magaling ka kagad? Ano ka si Deadpool? Magpapalakas pa kay Vitrum, kala mo Red Bull. Himot tumbong, kala mo ipapasok ka sa flip top? Ipapasok ka niya doon, +1 pag masipag. Nakabit-bit ka ng sling bag. Kung ako sa'yo, mag-vlogger ka na lang bago mag-Christmas. Para ano late ka sa hip-hop, tinalo ka niyo Rismac. Okay. So, round 1 ni Mirage. Wait lang guys, bigyan nyo muna ako ng time i-sync in yun, yung mga yun. Tangina. Wait lang nag-iisip lang ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, first, ito ulit yung yung battle ni Mirage na napanood ko after niyang matalo kay Shaboy. And doon pa lang mapapansin na natin na mas effective talaga si Mirage sa ganitong sa pit style, sa close room. 'Di ba? Kasi hindi siya nagiging effective sa sa big stage . Kasi 'di ba, ilan natalo niya sa sa flip top? Parang 0-6 na ata siya dun . Okay naman yung mga 'di ba? Okay naman yung mga sulat ni Mirage . Hindi lang talaga niya makuha yung tamang timpla para sa crowd ng flip top. Yun . Ngayon, nakikita natin dito, mas effective siya, 'di ba, sa closed room. Mas effective yung mga one-liner, mga two-liners niya. Mas effective yung mga angulo at reference na ginagamit niya. 'Di ba? Mas effective kaysa or compared dun sa mga past battles niya sa flip top. So, yun lang naman. Ang masasabi ko lang dito, mas effective si Mirage talaga. So, yun, yung mga punchlines niya, yung ano ba yung mga angle na ginamit niya dito? More on Keyaro tsaka Vitrum . 'Di ba? 'Yun, yung Keyaro, Vitrum, flip top +1, yun yung mga naging angulo niya dito. So, kala mo ipapasok ako sa flip top, ipapasok ko niya pag +1, pag masipag, taga ako ng slim bag. 'Di ba? So, kahit paano may effective bad lines naman si Mirage dito, but it falls to comedy. 'Di ba? Tignan natin kung ano yung mag-iibawin ni Keyaro kasi first time ko siya mapapanood. So, game. Kino-compare ako kay Vitrum. Yun yung gusto niyang sabihin? Ba't mo kayo compare sa isang iyakin? Game. Ang pangit ng pamangkin mo! Shoutout sa'yo! Joke lang. Hindi ko nataga... Gago, Vitrum nga. Ang ina. Vitrum nga, pati yung gestures yung mga ganon. Gago ka. Sige, exciting. Game. Ang pangit ng pamangkin mo! Shoutout sa'yo! Joke lang. Hindi ko nadadama yung bata. Layo-ayon kong si Tito Mirage habang maaga. Galing Dubai, manawang manyakis ang diputa. Basta titong OFW. Inang to. Vitrum nga yung tunog.
Okay, inakala ko ano lang ni Mirage yun. Pero tangin na mala, Vitrum nga yung tunog, tol. Paglaki Vitrum nga. Uwi yan ang bansa para manggahasa. Rinso, tito ka na. Wala ka na sa prime. Sobrang tanda mo, naloloko ka ng AI. Bars! Kalawang ka na, boss. Outdated na si Jeram. Sobrang outdated neto, wala siyang Instagram. Ito yung gago search nyo. Tito Mirage, matanda ka na. Pag may nakita kang ilaw, sama ka. Tito Ayos to ah. Ang ilaw, sama ka. Tito jokes lang dala mo, sa akin pang matalino. Kahit i-compare panis. Halimbawa, pagdating sa akin yung tawag allergy. Pag sa'yo, galis. Lumang style kasi classic pero pag rank kay mahina. Nung umulan ng swag ako lang din nag-umbrella. Sobrang angas ko, ayaw ko magsabi ng N-word sa Africa. Ako lang din, sasabi kay Boss Ren na mukha siyang bading na may kosa. Outdated ka, pero acceptable, matanda na eh. Kaya ang pangit ng forma, outdated na style, outdated na sulat, pero yung performance, pangbaguhan sa liga. Ika'y late sa mga trend, pero updated pag may scandal. Ako steady. Late sa mga trend, updated pag may scandal. Ako steady mga shots kahit walang gamit na gimbal. Yung mga kasabayan mo dati, nag-try out sa flip top, bakit di ka sumunod? Bakit, Mirage? Natatakot ka bang lumakas sa kompetisyon? Nagbabad sa underground para bulihin mga bata, punteriya, mga bago. Palihim ka ba na pido? Mga bago tinitira, ano ka tong galo? Vitrum no? Vitrum yung tunog eh. Hindi pa man dami ni Shosa. Wala namang creativity, puro bars pang rapist. Anong balat nito? Puro incel bars sa isang legit na feminist. Akala ko na may peanut grams. Hindi, joke lang. Sa isang feminist, si Mirage misogynist. Galit sa babae pero eleksyon, binoto si Lenny. Putang ina mo, pussy! Di ka bilong dito para akbayan sa rally. Di ka bilong dito para akbayan sa rally. Tapos, yung ibang champion, lalong umangas kahit kadalaban may pressure. Eto nung nag-champion, kumain ng McDo kasama si Senyor. Yung pagiging champion, dagdagan mo ng swag para di ka mahagard. Kung gusto mo talaga makatakas sa pagiging baduy, bakit trobo mo pa rin si Vanguard? Kasi ako, confident sa harap ng camera, parang boss rin yan. Ikaw kasing bonding mo si Kid. I feel like Tony, magaling umanggel. Tapos kasing angas ko si Pete. Mapabeterano naman rookie, kukupalin lang yan ni Kea Hu. Rookie of the year dito sa rap lines, ako lang makakatalo kay K3U. Real song. Ako'y papalag, puro kakupalan, pero may tira. Kaya kitang gangsterin kahit di ako gangsta. Ako yung tahimik na G sa lasagna. Ako yung tahimik na G sa lasagna. Fuck the old gods, andito na ang tunay na yung stana. GB boys. Tangay na mala, Vitrum hayop. Alam ko, sa battle na to, ako lang may ginabang. Kahit isumbat mo sa akin yan, manatili ako mayabang. Kailangan mong manalo, kasi matagal mo nang ginagawa to. Sige na, rounds mo na. Simulan mo nang isigaw at tabaan yung dulo. Time! Okay, malinaw kay Yaro yun, tol. Para sa akin, tangay na kasi. Rinig ko sa kanya si Vitrum. Ano ba itong mga nare-request mo, JM Domingo? Katatapos ko lang reviewin yung isa mong request yung Ozarugami vs Sinay. Sinay vs Ozarugami. Yun naman, katunog naman ni Invictus, ni Lanceta, ni Cygnus. Tapos ngayon, kay Yaruma, Love It, Vitrum naman. Nakakatakot yung mga nare-request mo, ha. Baka may katunog na ng ibang yan, ha. May katunog na ni Mot dyan, katunog na ni Apex, ni di ba? Tangina. Bala ka. Anyway, eto lang, simpleng explanation lang. Nakuha ni Keyaru yung round 1. Presence. Ganda ng presence niya. Angles. Sobrang effective ng angles niya, tol. Every 2 lines, tumatama yung angulo niya para kay Mirage. Hindi ko na i-breakdown yung or hindi ko na isa-isa yung mga punchlines na kumonekta. Basta every 2 lines,
every palit ng topic or ng angulo may punchline na tatama kay Mirage. Yung swag, maganda yun eh. Yung nung nagpaulan ng swag, ako lang hindi nag-umbrella. Kasi yung swag niya, mala Vitrum talaga eh. Diba? Rinig ko si Vitrum sa performance ni Keyaru. Shoutout. And para sa akin, ang galing din niya magdala ng mga lines. Ang galing din niya mag-deliver ng mga lines papunta kay Mirage. At sa effectivity, I think, Keyaru yun. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Kasi dun lang naman talaga umikot yung buong round 1 ni Keyaru eh. And yung energy niya, yung presence niya, energy presence, yung mga effective punchlines at references niya, angles, yung buong round 1 niya, yung pagkakaroon ng effectivity, 'di ba? Doon lang talaga. Sa round 1 kasi ni Mirage, one-liner, two-liners, yes, pasok. Makikita natin na mas effective talaga siya sa small room, but yung direct na punchlines na katulad ng kay Keyaru, yun yung wala sa round 1 ni Mirage. Kaya bibigyan ko to ng 9-8 in favor of Keyaru. So, ganun lang kasimple. Round 2 tayo. Game. Na gangster. Parang may shooter. Yung lasagna na silent G, nabasa ko sa Google. Tapos puro matanda na naman. Yung mga tao mo, react. Ikaw na mukhang bata kasi mukhang hindi ka papalag. Pag mga Jesse talaga, parang tanga eh, no? Pero di ko nila lahat. Sabi nga nila, pag tatanga ka, parang kahapon lang pinanganak. Galing nga. Yung idol mo, proud. Vitrum Worldwide. Ikaw, dami account. Dalawa lang picture sa profile. Shy type ka ba o takot ka mabash pag yung info mo hinalukay? Pabitrom-bitrom ka pa, takot ka naman pala sa buhay. Yung FB namin tunay. Yung FB mo, ginawa mo lang noong June 9. Isang nugay na biglang lumitaw, parang punjay. Kala ko diamante na sa underground, yung pala gulay. Tingin ko sa'yo patatas na hindi pa nahuhukay, nakatago yung buhay, tapos i-add mo ako sa Facebook. Gago ka ba? Wala kang totoong pangalan, ano ka, asong gala? Huwag ka tayo maglaban, panalo ka na. Gusto lang ni Vitrum, pag sinoli mo yung t-shirt niya, dapat bagong laba. Pero, mukha ka pa naman Vitrum na maraming mancha. Inatago pa yung identity, kala niya yata si Spider-Man siya. Ang hirap mo sulatan. Piling mo kasi relevant ka. Sinusulatan ka pa lang, nagre-rebat na yung mukha mo. Laban niya kay Mison, di ba? Panay rebat sa Mumble Rap. Rebat siya ng rebat to, no? Kahit di naman ina-attack. Di naman ina-angle, rebattle lang rebattle. Pangit yan, Brad. Pag sa rebat lagi attack, tawag niyang panic attack. Tinalo mo pa si Shax, yung atik na lagi patak. Sa bagay, pag may panic attack, malakas lagi sa Shax. Balik tayo sa Mumble Rap. Yung Mumble Rap, iribat mo man o hindi, bobo yung nakaisip. Halataan naman kasi yung mga lyrics nyo, ChatGPT galing yung mga lyrics. Sarap basagin ng mga record, parang Guinness. Kaya dapat yung sinaserve kasama ng ipis. Natuto lang mag-Spotify, feeling kagad, instant artist. Yung music nyo naman, walang topic, puro freestyle ad-lib. Kung saan umiikot, walang makitang axis. Yung tunog parang Indian rap shit, bad trip addict, kasi pa sa language ng Arabic artist. Mumble rap nyo parang practice gamit Taglish, Blackpink, Top Twist, ultimo si GL kahit galing pang Atlantis. Wala pa rin nag-guess kahit One Piece. Mapabatter po kanta, mga sulat nyo kulang pa sa polish. Di ka makukuha kahit tagabuhat ng upuan doon sa panis. Kala mo mga big time artist pag nagpa-practice, pagka-publish, promise ang papadun nyo mag-taglish. Siya na mismo nahiya, kaya yung FB niya, di niya ma-public. Sinisecret mo pa kasi, ano ba yan? Magic? Yung nga kuha niya sa, mga picture niya sa Facebook, o tagong-tago, kala mo siya active. Tagong-tago siya. Okay. September 21, lumabas ng bahay, naka-ninja outfit. Pumunta sa Mendiola, nakakita ng media, nilabas yung galit. Nagalaban niya daw mga goth girls. Hindi daw lahat ng goth girls, adik! Palibasa yung shota ng goth girl, mukhang sinapak ni Sanjit. Kala mo, porkit dami gamit mo, wala akong detalye.
Sabi ni Senyor, yung lockdown ng pintuan niya, detali. Di bale, wala nang debate. Basta dami account, takot yung may-ari. Sarali ka lang matapang kasi namamato ka ng tae. Di masama mag-rally. Ang masama, nandun ka, di ka naman kasali. Gago. Pinagalaban nila, korupsyon. Ikaw pinagalaban mo, mga goat girls na pandalaki. Segment para kay Okay. Game. Wait lang. Ina ni Mirage, no, kupal eh. Kupal side na naman. Ito na naman yung kupal side ni Mirage eh. Anyway, may mga ano eh, no? May mga dead air si ano, may mga dead air si Mirage. Alam natin na yung iba is yung ibang lines niya is or was ineffective, 'di ba? Umepekto lang si Mirage nung ano eh, nung bandang dulo, 'di ba? Pero all the way, 'di ba? Or along the way of his round 2 was ano eh, ineffective eh, 'di ba? Yung mga two-liners niya, mga one-liner niya, hindi ganun ka-effective for Keyaru. And sa tingin ko, sa naging round 1 ni Keyaru, or ni ano ba? Basta, paano ba i-pronounce yun? Basta, yung round 1 ni Keyaru, sa tingin ko, yun yung nag-set ng, ng mood eh. Yun yung nag-set ng mood, yun yung nag-set ng standard para sa battle na to. And I think, yung round 2 ni Mirage, hindi siya naging enough para pantayan yung ganong round ni Keyaru. Although effective naman si Mirage sa bandang dulo, pero yung first half kasi medyo dragging eh. Hindi naging ganon ka-effective. Kaya yung second half, even naging effective siya at some point, hindi na kayang iangat eh. 'Di ba? Nagets niyo ba? So sa tingin ko, umangat ng konti yung round 2 ni Mirage, but I think not enough naman para pantayan yung ganong round ni Keyaru. Pero yun, pakinggan natin yung round 2 ni Keyaru. Game. Sabi niya daw, wala daw akong picture sa Facebook. Yun kanyang ini-spit. Ikaw sobrang tanda mo, wala kang baby pics. Oh, gago, wala. Search nyo. Round 2, game. Napansin ko lang, bakit nung nag-alyansa lahat ng rapper para sa bayan, hindi ka malang bumoses? Malamang, ano pang aasahan mo, pulis ka niyang best friend. Kung ang pes sa mga bobo, kaya pagkamogi sa gandang bones. Sa bagay, yung mga kasatanda mo, yung meta, dapat isisigaw, bring him home. Gago. Totoo yun! Na ride or die neto, pulis, hindi yun inventong angel at boka. Hindi ko rin kinukuha yung simpatya ng mga asa crowd na aktivista. Mensahe ito sa lahat ng rapper na manatiling galit at mga politiko at pulis, di yan tropa. Kaya nga mag-isa na lang ako eh. Katunog ni Sisik, no? Ganito rin yung minsan mag-deliver si Sisik eh. Vitrum Sisik yung Vitrum tsaka Sisik yung naririnig ko dito kay Keyaru. Round 1 pa lang naririnig ko na si Sisik eh. Sabi ko hindi, baka baka dun lang. Pero round 2 naririnig ko pa rin si Sisik. Ganon. Pero may, syempre yung cadence niya, yung gestures niya, Vitrum. Inventong angel at boka. Hindi ko rin kinukuha yung simpatya ng mga asa crowd na aktivista. Mensahe ito sa lahat ng rapper na manatiling galit at mga politiko at pulis, di yan tropa. Kaya nga mag-isa na lang ako eh. Kasi iniwan ko na yung mga grupo kong sa politiko tumanggap ng pera. Real talk. Kaya wala na akong nire-rep. Sobrang cold-blooded. Mas malamig pa ako sa ref. At kung mainit sa pakiramdam ang pandidis ko sa'yo, palamig ka muna, master. Pwede ba magbago isip mo? At alam niyo ba? Sisik yung tunog eh. Ito ng English, Novico Boses pala. Technical Institute Incorporation. Totoo yun, Gab. At nagsisimba sa Divine Will Church tong si Tito. Call center tapos church boy. Tangina sobrang weight mo. Pag sa gabi, dalawa kausap neto. Yung client ng matanda tapos si Jesu Cristo. Lahat kaya gawin ng Diyos, di ba, Master? Pues, papabalikin kita ng Dubai, kaso ikaw na yung camel. Pag ikinatake ng gout, bibigyan kita dependal na wheelchair. Pag may dumikit na bubble gum sa buhok mo para matanggal, bibigyan kita cancer. Sabi niya, iyabo daw ako. Hindi, sa death note nakasulat yung pangalan. Iba ako mag-transformer sa... joke lang. Ano may reference ang puta? Kabado yan, di ko kailangan yan si Keyaru ang papatay sa iyo. Oh,
Bawal ang putos yun Di yung selfie bars. Nire-reference ko lang sarili ko. Tapos gugugo na magiging maangas pala. K.R.O. ang swag. Ako si K.R.O. na pinatay yung pagrupo mong si Shax. Para ako si K.R.O. Kasi yung Spotify ko walang ads. Para ako si K.R.O. Na binatibag si Mirage. Bumabagal ka na lang para sumali. Wala ka ng plano ng una. Tumatakbo ka na lang pero di mo na kaya manalo sa karera. Tinto ka na. Maupo ka na lang sa yung trono. Di mo na kaya sumabay sa gera. Knockout sa akin tong ang na champion. Mala Alex Pereira. Chama. Sa church nila, naniniwala silang pag ipinagdasal mo, mangyayari, walang imposible. Lord, sana si Mirage sumunod na kay Enrile. Time? Last round para kay Mirage. Lord ba? Kupal. Okay. Tangina. Feeling ko gusto kong itabla yung round 2. Tabla natin yung round 2, guys. Tabla ko yung round 2. Sabi ko nga sa inyo, round 1 ni K.R.O. siya yung nakapag-set ng tone, and sa tingin ko sa tingin ko na overpowered niya yung round 1 ni Mirage. Kasi hindi naging ganun ka powerful yung round 1 ni Mirage eh. Then nung nag-spit si K.R.O. na overpower niya yun, unahan niya yun, and sa kanya yun. Round 2 ni Mirage, alam niyo kung ano yung alam niyo yung pinaka naging dito, turning point ni Mirage sa round 2, kaya gusto kong itabla yung yung rhyme schemes niya dito. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Katatapos ko lang previewin yung Ozarugami. At sobrang kung napanood niyo yun, ilang beses ko sinabi na yung level of difficulty ng mga holos at multis ni Oza sobrang, sobrang hirap. Tapos ngayon narinig ko siya kay Mirage. Although hindi naman ganun kahaba, pero still the rhyme schemes was very, maisip mo talaga na solid nun ang hirap magsulat ng ganun. Yung level of difficulty talaga ang pinaka magiging mo dito. Kaya isa yun sa mga nagiging key factor ko kung bakit nasabi ko na mas umangat ng konti yung round 2 ni Mirage. But still, tinabla ko siya at hindi ko siya ibibigay kay Mirage kasi sa tingin ko naman nahabol ni K.R.O. yung ganung performance level ni Mirage. Although hindi niya na overpower, still nahabol niya, 'di ba? Naging maganda yung mga references ni K.R.O. Naging okay yung mga angulo niya, 'di ba? So pero hindi siya sing lakas nung round 1 niya. Naman yung napansin ko. Yung round 2 ni Mirage, sa tingin ko mas malinis, mas effective for K.R.O. and then si K.R.O. naman less effective, 'di ba? Yung round 2 niya. So I'm thinking kung ibibigay ko ba kay Mirage yung round 2 or itatabla ko siya. So the initial plan was to give a tie on that round. So sige. Round 2 Mirage. Okay, so babaguhin natin. Round 1 K.R.O., round 2 Mirage. Nagustuhan ko yung mga multis talaga ni Mirage dito. And sa tingin ko walang naging pantapat si K.R.O. doon. At nagustuhan ko rin kung paano nilatag ni slow start si Mirage. Yes, sa first half, sabi ko nga sa inyo, yung first half niya medyo naging fillers, naging dead air. Pero pagpasok kasi ng mga multis, pagpasok ng second half, yun yung naging turning point Yun yung umangat So sa tingin ko, yun din yung naging reason talaga, or yun naging dahilan kung bakit ibibigay ko kay Mirage yung round 2. Although yes, the initial vote ko was tie kasi feeling ko nahabol or nahabol ni K.R.O. yung ganong performance. But I realized na hindi naging ganun ka sing lakas yung round 2 ni K.R.O. compared dun sa round 1 niya. Siguro kung yung round 1 ni K.R.O.
yun yung naging round 2 niya, baka tie talaga yun or baka makuha niya pa. Pero yun, the final for 2 rounds. Round 1 Keyaru, round 2 Mirage, score na 9-8 both. So 17 points all. May round 3 tayo at ito yung magiging tawag dito. Ang tawag doon, utang ina, nag-choke ah. Ang tawag doon? Deciding factor, deciding round, sorry. Nag-choke lang. So, round 3 magiging deciding round, deciding factor natin kung sino talaga yung mananalo sa battle na to. So, pakinggan natin. Pero yun, tabla to sa first 2 rounds. Round 1 Keyaru, round 2 Mirage. So, ito, game, round 3. Game. Excited talaga mag-rebat. Wala mo sinasabing wiyapo ka eh. Rebat ka ng rebat naman eh. Hindi ko daw kaya manguna. Oo, talaga, ang hirap kaya nung nakaka-depress. Bakit? Kasi bago ka pa eh. Musigido. Palaban. Gusto mo pa maging the best. Ako nagtatanga-tangahan na lang para di na ako nire-request. Matanda na nga eh. Bawal na ako magpuyat. Bawal na ako ma-stress. Ngayon, pag may battle, kumpleto tulog ko, may siesta pa ako ng alas 3. Kaya pag may nagsasabi, huwag nyo nang ipapatilin si Mirage. Mission success. Binaba yung sarili, no? Tapos panay-review rin, no? Sabi niya ngayon, saka sabi niya dati, bawal na religious sa battle rap. Sinabi niya ngayon ba? Bawal daw religious sa battle rap. Wala ko sinabi. Sabi mo yun dati, Kimiso. Bawal daw religious sa battle rap. Tama naman. Kaso yung idea mo, para saan? Sino bang pupunta dito para magdasal lang? Ikaw? Di ko alam kung si Iskasta ka ba o madaming... Di ko alam kung si Iskasta ka ba na madaming alam mo si Abraham nung bata pa lang. Pati pangit na nagpapatawa, bawal din daw. Tama naman. Kaso, parang ang paradahan. Dami mong patakaran. Masurero ka ba? At nakikailan ka sa kalakalan. Walang rules dito, gago! Palibasa bata pa lang, kahit sino papalagan. Gawing ligaw daw yung marijuana. Tama naman. Kaso pag nahuli ka ng pulis, di ka nakakalagan. Nangangalakal ka pa lang ng kaalaman, kaya huwag kang feeling elite. Yung panligo mo nga, nanay mo pa nag-iigit. Mga 2 lines, no? Boy, lagi ka pang pinipix. Yung sistema bago mong pinipix, ayusin mo muna sarili mong pag-iisip. Gusto ko pa mukha sa'yo kung gaano ka kabobo, brad! Walang masama sa panonood ng motovlog. Diba sa mga pinapanood mo si Aura, yung nagkukumbukla. Pangalan pa lang Keyaru. Alam na kung saan nabugat. Basta Japanese idol. Sumusuko ng murat. Sabi pa niya kay Keyaru. Sabi pa niya kay Shax, ang pangit ng anak mo! Kasi ikaw ang pangit mo maging anak. Chuchupa ka lang, gusto mo pa naninindak. Siya daw yung matabang nakaabang, aalukin ka ng tsupa. Huwag ka mag-alala, dito na yung tisoy, nakakantuting ka sa mukha. Di ba pangarap mo yung maging bakla para makatsupa? Kaya pala pag nag-record kayo, yung mikropono, babad sa dura. Para lang matuwa, nagpatatukan pa ng burat na matagal mabura. Pag ako naging tatay mo, sarap magmura. Pag wala ka sa bahay, yung shota mo, kakantutin ko, nakadapa sa sopa. Ang ina mo. Yung pakantutin. Kahit gusto na magpabembang, wala ka daw pang hotel. Pag ako kumantot dyan, talagang graphic sex. Mapapasabi na lang siya ng, makasala mo na ako sa Capitex. Kung ako tatay mo, ganun. Walang tanong-tanong. Pag pinalo kita ng hanger, kasama pantalon. Pag pupunta ka ng event, di, bawal ka doon. Kahit mabait ka, papalayasin kita pag bagong taon. Pag nagsusulat ka, guguluhin kita pag umiisip ka ng tira. Kahit di ako magluluto, utusan kita bumili ng mantika. Teka lang, paano ba ito mag-bars? Siyempre, short setup, partida. Papatikimin daw niya si Miso ng 2 straight. Linya-linya. 2 straight, linya-linya. 2 straight, linya-linya. Di ba ang lupit-lupit? Yung bars mo parang lasing na ang kulit-kulit.
linawin ko lang sa'yo, yung dalawang straight, tuwid. Yung dalawang straight linya, baka punit-punit. Tapos ito yung pangalan mo sa poster, kasama na sa mga guhit-guhit. Tay. Lakas ah. Strongest round ni Mirage to. So, challenge kay Yaru kung paano niya i-overpower yung ganon. Pero, ito yung strongest round ni Mirage. So, let's see. Muna. Para kay Yaru. Ngayon yan. Yun pa, babad na babad. Tuwid-tuwid daw pag nakita ko yung asawa mo, tuwad-tuwad. Tsaka yung yung laban ko kay yung sinabi kong linya-linya, di kay Mason yun. Di yun si Mason, Mason. Kay Shax yun, tanga ka. Tangin na, yung round 6 minutes. Pero 6 hours niya ako pinaghintay dito. Tangin on the way na daw sila, tapos nag-set, kumakain sa McDo. Gagong puta. Last na, game. Game. Alam mo, di ka lang wax sa big stage. Pati rin sa small room. Pinatunayan mo yan, tinalo ka ni Blizzard sa Motus. Pag sa small room, you're the shit. Pag sa flip top, bagsik. Sa Motus. Napanood ko pala si Mirage. After ng laban niya kay Shaboy, napanood ko pala si Mirage. Laban niya kay Blizzard. Okay. So, hindi pala yun yung, hindi kasi anda si Mirage dun eh. Choke siya dun eh. Motus kay Blizzard na talo. Kay Keyaru, sarap lines. Bakit ba kay Keyaru? Paalala ko lang, na hindi nakakabili, pag sa small room mo lang, kaya mong bahon. Nasanay sa comfort zone, i-unbox mo yung tunay na Mirage, lumabas ka sa kahon. Kung ayaw, ibigay na lang sa akin yung spot, ako yung Bossa Nova. Diretso na ako, big stage, ayoko sa small space na parang may claustrophobe. O alam ko, di ba ako nakatugtong ng big stage na yung totoo? Wala pa ako 1 taon sa battle rap, kaya huwag mo ihabang sa akin flip top mo. Kasi hindi ikaw yung the best, di man lang ako na-stress, di ako na-impress kahit konti. Nakapasa ka nga sa test, pero sa baguhan pa nest, naka-flip top ka na best. Ang manalo na lang hindi. Kasi kung ako yung nasa big stage, ganito gagawin ko. Tuturukin ko lahat ng MC para may slot sa tour na sasagarin ko. Hindi ko na kailangan ng adjustment para paganda yung standing ko. Ano ba to? Ako yung mumble rapper pero ako ba nagturo kung paano bumatel sa'yo? Pinipilit Sisik yung tunog, no? Nakasakay pa lang ako sa angkas, gusto na kitang patayin. Idol kita. Pero Mirage, magpakita ka naman ng bago. Hindi to passing the torch, ako pa mismo susunog sa'yo. Ikay, veteran ba chu? Veteran, sa retirement ka pa paroon. Hindi na kita kailangan basahin para tapusin parang terms and condition. Matagal ka na dito, pahinga ka na dito, ako natatapos. Tanginang, yung terms and condition na yan, narinig ko na yan eh. Hindi ko lang, ang hirap din kasing alalahanin kasi yun nga, gabi-gabi tayo nagre-review, 'di ba? Pero yung terms and condition na yan, kung naaalala nyo guys, feeling ko ang feeling ko si Saint Ice ang nagsabi. Pero hindi ako sure kung naaalala nyo yung terms and condition na simile. May gumamit nun. I don't know lang kung hindi ko lang talaga maalala. Pero sa flip top yun eh. Isa sa mga technical MC. So, unang pumasok sa isip ko si Saint Ice. Pero I'm not sure. Kaya kung naaalala nyo, comment nyo na lang. Diba? Ikay, veteran ba chu? Veteran, sa retirement ka pa paroon. Hindi na kita kailangan basahin para tapusin parang terms and condition. Matagal ka na dito, pahinga ka na dito, ako natatapos sa'yo. Itong biyasa, tinang Bisaya, tiyanig ko parang Cebu. Ano sabihin mo? Papunta pa lang ako, babalik ka na. Gago, babalik ka talaga kasi sa flip top, di ka pumasa. Ako baguhan, pero kita na agad yung gap. Tunog ko, masarap sa tenga, parang perfect top. O kaya pwes na pumapalakpak. Tsaka, may nagsabi guys, di daw ako nagmumulti. Di ako nagmumulti. Gago, katamaran. Ang di ako nagmumulti, gago, marunong ako niyan. Nakakatamad lang. Tawag doon, partida, hindi katamaran. Gantong, estilo kaya kang iba, di ba? Purong puto, itutumba sa lapag. Kilo-kilo, akirit mo, habi ko, mambalagbag. Pag nanalo ako dito, simpleng payo, huwag ka na mag-battle rap. Huwag ka na mag-battle rap. Pag nanalo ako dito, huwag ka na mag-battle rap. Kasi, pag nanalo ako dito, huwag ka na mag-battle rap. Kasi hindi ko to dream match, gago. Dahil bangungot sa ito.
Nag-flip top na babati pag nagtaga-rap lines parang Marshall versus kay Trigyo. Mukha kang titong naka-cargo pants tapos tambay lagi sa court. Ganito itsura yung mga tinitigasan pag may lolang naka-pek-pek short. At last, you're a crown king but can't live in a castle. Hindi natural pagiging champion, sobrang hassle. Dapat mong galingan para mga fans matuwa ulit sa iyong master. Kasi kung tinatamad ka na Mirage, eh di wag ka nang bumato. Tay, magingay para kay Mirage. Round 3 bigay ko kay Mirage. Malinaw na Mirage yun. Si Mirage tol, ano siya, sobrang effective niya talaga sa small room. And makikita naman natin na tumatama talaga yung mga angles at references na ginagamit niya, 'di ba? So round 1 kay Yaru, rounds 2 and 3 Mirage. Nagsimulang umatake si Mirage, nagsimulang maging effective si Mirage sa round 2 'di ba? Tapos sabi ko nga sa inyo, slow start si Mirage sa round 1. Slow start si Mirage sa first half ng round 2. Tapos yung second half niya sa round 2 naging effective at ayun naman yung nadala niya papuntang round 3. Kung paano niya tinapos yung round 2, ganun niya inumpisahan yung round 3 hanggang dulo na. Kaya ang lakas kaya yung yung buong round 3 ni Mirage sobrang effective. Ganda ng mga two-liners, one-liner niya, 'di ba? Papalit-palit ng angulo, suntok, palit. Ang ganda Hindi mo alam kung saan tatama yung punchline ni Mirage kasi nga iba-iba. Kay Yaru naman, nawala yung effectivity niya, especially this round, na medyo may mga stutter siya dito, may mga slip-ups. So, yung round 2, okay pa Round 1 yung pinakamalakas ni Yaru, pero pababa yung naging, performance niya dito. Round 1, pinakamalakas. Round 2, umina ng konti. Then, round 3, yun na, nawala na talaga ng effectivity si Yaru. Si Mirage naman, consistent, no? Maganda naman yung round 1 niya but na-overpower lang talaga ni Yaru doon. Rounds 2 and 3, doon na nagkaroon ng kumpiyansa round 2 nagkaroon ng kumpiyansa si Mirage at nadala niya yun hanggang round 3. Kaya para sa akin, round 1 Yaru, rounds 2 and 3 Mirage. Yun. Final score 9-8 and 8, that's 25 points for Yaru. Kay Mirage naman 8, 9 and 9, and that's 26. So 26 to 25 in favor of Mirage. Round 1 Yaru, rounds 2 and 3 Mirage. Pero props kay Yaru kasi si Vitrom yung nakikita ko sa kanya, then yung boses naman niya mala sisik, 'di ba? Game. Rap line, sudden impact 8. Shoutout sa kanila pareho at sa pagbabalik din ni Mirage. Pero ang boto ng Warado, 4-1 para kay Mirage. 4-1 Mirage, yeah. Mirage din talaga ako doon. Shoutout sa Triangulo. Kay Yaru. Yo, shoutout kay Mirage, lakas ka ako. Shoutout lang ako ng konti. DJ ayun, mas maraming punchline, mas malalakas na bars si Mirage. Yes. Siguro ayun, preference yan siguro. Mas maganda rin yung Mirage para sa pero promise pa rin tayo. Okay. Yung CD hit sees, binoto ko si Mirage, pero gahig na lang, lakas na pinakita. Lakas na pinakita ni Yaru, pero parang na-veterans move siya ni Mirage. Suntok-suntok yung Tama. Na-veterans move talaga. Para sa akin, gahig na lang, Mirage. Boto ko si Mirage, pero round 1 tabla. Halos, sunod-sunod yung mga 2 bars nila na punchline. Round 2, halos parallel din yung angles nila about religion, pero parang mas nakuha ni Yaru yun. Tapos round 3 kay Mirage, medyo malaking factor yung stutter stumble ni Yes. Yaru na yung after nung
stumble niya, medyo nawala na ng momentum and doon ko binawas nito. Mas nalakasan ako doon kay Mirage sa round 3. So technically parang top yung compare round, pero overall na lang kung titignan din yung linis saka yung sa rhymes din saka yung mga similes over selfie bars kung tawagin, mas papasahan yung similes. Sa round 1, binoto ko si Kaya parang mas marami. Round 1 Kairo. Punchline. Tapos parang round 2 parang halata. Mirage. Yes. Parang rin nasunod. Tapos parang konti lang kasi yung mga so ngayon round 1 kaya Yun, yung RVRD aka pinakamatay ng judge ng rap lines. Yun, ako yung kaisa-isang bumoto kay Aru kasi first round, Mirage yun. Second round, yun yung pinakamalakas na round ni Aru. Pero yung third round, ang hirap, ako aminado ko, nahirapan ako mag-judge sa round 3. Binase ko siya dun sa may tumatak sa akin na anggulo si Aru, tas parang mas nauusan niya ng konti yung kay Mirage, pero nag-choke si Kearu nung round 3. Pero yun, para sa akin parang warfare for Kearu yun. Ha? Sabi niya, siya daw yung pinakamatalinong judge dun sa rap lines. Tapos hindi ko na-gets yung punto niya. 'Di ba? Anyway, sabi niya kasi nag-choke si Keiro sa hindi naman siya totally choke. Nag-stumble lang siya, nag-slip up lang siya. 'Di ba? Pero anyway, props sa kanya kung sino siya. Baka ma-review ko siya sa mga susunod na reviews. Pero di ako galit sa kanya. Medyo naguluhan lang ako sa punto niya. Pero anyway, so yun lang. So shoutout kay JM Domingo 57 sa request mo na to. At sana nagustuhan mo and hindi na ako magbibigay ng other opinions. I think nasabi ko naman na lahat. So yun nga, na mas effective talaga si Mirage sa ganito. At dun sa second to the last judge na binigay yung round kay Keiro sa round 1, binigay yung round 1 kay Keiro, then rounds 2 and 3 kay Mirage. Shoutout sa'yo kung sino ka man. Pares tayo nang nakita dun sa sa battle na yun. So yun lang. Shoutout ulit JM Domingo 57. I think ito na yung huling battle request mo. Sa tingin ko lahat naman ng request mo na review ko na. Sana napanood mo yun, sana nagustuhan mo yun, and kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.